Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Napang-teksto po mga kapatid na ating pag-uusapan ay nandito po sa awit 46:1. Ang sabi po, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Now, ang ating topic ngayon, ang ating kanlungan o refuge. Maihahalin tulad po natin ito mga kapatid sa mga sisiw na naglalaro. Masayang masaya sila, pero minsan sila po ay nasa panganib at minsan naman ay basang-basa sa ulan at nilalamig. Alam mo ba kapatid, sa panahong sila ay nasa panganib, ipinagtatanggol sila ng inahin. At madalas itinatago sa kanyang mga pakpak kaya walang makapanakit sa mga sisiw. May time din na kung umuulan, giniginaw ang mga sisiw at nagtatago sila sa pakpak ng inahin bilang refuge nila. Bumabalik ang init nila. Pakiramdam nila safe na sila. At ramdam nila na walang mangyayari sa kanila ng masama. Now, ano po ang lesson nito sa atin? Mga kapatid, ganito natin maunawaan ang Diyos bilang ating kanlungan o refuge. Kung nakaramdaman tayo ng panlalamig sa pananampalataya, lumapit tayo sa Diyos bilang ating refuge upang bumalik ang ating init sa Kanya. Sa panahong tayo ay pagod, nanghihina, nasa danger, nasa mga paghihirap, pag-uusig, mga tukso ng diablo, o anumang mga madilim na sitwasyon at mga pinagdadaanan, na pakiramdam natin wala na tayong mapuntahan o malapitan, ang ating Diyos, ang ating kanlungan. Kaya sa Kanya po tayo lumapit o sumilong. Malinaw po ang sabi ng Bible na ang Diyos ang ating refuge. Sa Kanya safe tayo. Sa Kanyang kanlungan hindi niya tayo iiwanan o pababayaan. Si Lord ang ating tunay na refuge. Ayon nga sa ating teksto, sa awit 46:1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Kaya mga kapatid, huwag magdalawang isip na lumapit sa ating Diyos na makapangyarihan. Tunay na siya ang ating kanlungan tulad ng inahin sa kanyang mga sisiw. Ngayon, bakit panatag tayo sa Diyos bilang ating refuge? May dalawa pong rason. Una, dahil siya ang ating lakas. Alam niyo mga kapatid, may mga pangyayari na kahit may maganda kang refuge sa mundo, kahit marami kang kakampi, kahit ikaw na ang pinakamatapang, kahit marami kang alalay, kahit saan ka magtatago, kung ang kalaban natin ay ang emotion, stress, di makatulog, di mapakali, pressure, may tension, anxiety, overwhelm, worry, tumatakbo yung utak mo kahit natutulog ka na, walang ibang refuge ng ating isipan, kundi si Jesus. Siya ang ating lakas emotionally. Nagbibigay siya ng tibay ng loob. Siya ang ating tapang sa gitna ng takot, endurance sa hirap. Siya ang tunay na gamot ng ating emosyon. Hindi lang physical na sakit ang ginagamot ng Panginoon, kundi pati yung mga sugat sa loob. Yung mga bagay sa mundo, pansamantala lang. Pero si Lord ang tumatagal na gamot at kalakasan natin. Kaya nga sinasabi sa awit 147:3, at ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Mga kapatid, sa panahong nasa ilalim ka ng krisis sa emosyon, may malalang sugat sa kaloob-looban, broken hearted, broken family or mayroong family problem, business problem, financial problem, ikaw na lang ba mag-isa? Nasa isang lugar ka ba na kailangan mong makasurvive? Walang ibang pwede nating lapitan, kundi si Jesus. Siya ang tunay na solusyon ng ating kalooban. So bakit panatag tayo sa Diyos bilang ating refuge? Number 1, dahil siya ang ating lakas. Number 2, dahil siya ang ating saklolo. Pag sinabing saklolo, ibig sabihin si Lord ang tunay nating tagapagtanggol. Siya ang tunay nating kakampi. Siya ang tunay na nakakaalam ng lahat-lahat sa ating buhay. Mamuhay lang tayo ng karapat-dapat sa Kanya, matuwid sa Kanya, siguradong kasama natin siya. Dahil ang Diyos natin ay laban sa mga mapagawa ng masama. Ayon nga sa
2 Peter chapter 3 verse 12, but the face of the Lord is against them that do evil. Dahil si Lord ang ating saklolo, meaning hindi niya tayo pababayaang mapahamak. Tulad ito mga kapatid ng inahin na inaatake ng uwak ang kanyang mga sisiw. Pero to the rescue, nandyan po ang inahin para makipaglaban, para protektahan ang kanyang mga sisiw. Ganito si Lord sa atin. Ang mga tunay na naglilingkod sa Kanya ay hindi magkaaway, kundi magkakampi. Hindi conflict ang dala, hindi troublemaker, kundi pinagkaisa ni Lord ang mga tunay na naglilingkod sa Kanya. At si Lord ang tunay na refuge ng mga matuwid at mananatiling matuwid. At walang makapanira dahil nandyan si Lord para maging ating saklolo sa panahon na kailangan natin ng tulong at tagapagtanggol. Ano ang sabi sa Exodus chapter 14 verse 14? The Lord will fight for you and you shall hold your peace. Tulad ng mga Israelites noon, pressure na sila. Takot na sila sa mga sundalo ni Paraon. Pero anong sabi ni Moises? The Lord will fight for you and you shall hold your peace. Ang Diyos noon hanggang ngayon mga kapatid ay hindi po nagbabago, immutable. Nakahanda pa rin ang kanyang saklolo ayon sa kanyang kalooban. So bakit panatag tayo sa Diyos bilang ating refuge? Mayroon po tayong dalawang rason. Review muna tayo sandali. Number 1, dahil siya ang ating lakas. Number 2, dahil siya ang ating saklolo. Para naman po sa ating application, mga kapatid, hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng refuge o kanlungan sa iyong laban at pinagdadaanan sa buhay. Maaaring nang sa tao ka kumukuha ng kapahingahan o kung sinong makapangyarihan sa yaman o talino. Pero lagi nating tandaan na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay may limitation, may natatago pa ring kahinaan. Kaya it is better na kay Lord tayo mamahinga. Sa Kanya tayo sumilong dahil siya ang magmamalasakit sa atin ng tunay. Walang pwedeng manira o manggulo sa ating buhay kung si Lord ang ating kasama. Kaya mga kapatid, sa Diyos mo ilagay ang lahat ng kabigatan sa puso dahil siya ang ating lakas at saklolo bilang tunay nating refuge. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.